ipinagpalit sa ambisyon, pinalaya sa gitna ng bagyo. Habang yakap ang sanggol na wala pang pangalan, nasaksihan ni Gisela ang katotohanan, ang kanyang sakripisyo ay basura sa mata ng asawang si Marius. Inakala nilang tapos na siya. Inakala nilang ang babaeng lumuluha ay mananatiling mahina. Pero nagkamali sila dahil ang lupang dinilig ng luha at dugo. Siyang pagmumulan ng pinakamalakas na bagyo. Handa na ba silang harapin ang ganti ng isang ina? Samahan ninyo akong subaybayan ng kwento ni Gisela. Siguraduhin mong pipirma siya ngayon, Marius. Sayang ang bawat oras na nakatingga ang mga lupaing iyon sa pangalan ng isang babaeng walang alam sa negosyo. Hindi na siya kailangan ng kumpanya kapag nakuha na natin ang rights. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa makapal na pinto ng private suite. Animoy yelong humiwa sa mainit at maalinsangang hangin ng silid. Nakahiga si Gisela sa kama, yakap-yakap ang bagong silang na si Leo. Ang kanyang katawan ay nanginginig pa rin mula sa tindi ng sakit ng cesarean section. Nakakatapos lang ilang oras ang nakalilipas. Ang bawat paghinga ay may kasamang kirot sa kanyang tiyan, ngunit mas masakit ang narinig niya mula sa labas. Iyon ang boses ni Doña Salve, ang kanyang biyenan. At ang kausap nito ay walang iba, kundi ang kanyang asawa. Pilit na kinumbinsi ni Gisela ang kanyang sarili na baka dala lang ito ng epekto ng anesthesia, na baka namamalikmata lang ang kanyang pandinig dahil sa pagod. Hinaplos niya ang namumulang pisngi ng kanyang anak. Ang sanggol na ito ang bunga ng kanilang pagmamahalan, ang rason kung bakit tiniis niya ang lahat ng panghahamak at malamig na pakikitungo ng pamilya de la Vega sa loob ng 3 taon. Inayos niya ang kumot ni Leo, pilit na pinatatag ang sarili bago bumukas ang pinto. Pumasok si Marius, suot ang kanyang laging plansadong business suit na amoy mamahaling pabango na tila hindi galing sa paghihintay sa panganganak ng asawa, kundi mula sa isang boardroom meeting. Sa likuran niya ay si Doña Salve na may bitbit na folder at isang nangiting hindi umaabot sa mga mata. Ang tingin ng matanda ay mabilis na dumaan sa sanggol, parang sinusuri ang kalidad ng isang nabiling produkto bago dumapo kay Gisela ng may halong pagmamadali. Lumapit si Marius at humalik sa noo ni Gisela, ngunit ang dampi ng kanyang labi ay mabilis at walang init. Naupo siya sa gilid ng kama at hinawakan ang kamay ng asawa, pero ang hawak na yon ay hindi nagpapahiwatig ng kalinga, kundi ng pagpigil. "Love, kumusta ang pakiramdam mo?" tanong ni Marius, pero bago pa man makasagot si Gisela, ay inilabas na niya ang isang itim na ballpen mula sa bulsa ng kanyang coat. "Masyadong naging komplikado ang panganganak mo. Sobrang nag-alala si Mama. Kaya naisip namin para sa proteksyon ni Leo at sa future nating pamilya, kailangan nating ayusin ang mga papeles habang nagpapahinga ka." Inilapag ni Doña Salve ang makapal na folder sa ibabaw ng bedside table sa tabi mismo ng pitzel ng tubig. Ang tunog ng pagbagsak ng folder ay mabigat sa pandinig ni Gisela. Binuksan ito ng biyenan sa huling pahina kung saan may nakadikit na sticky note na may nakasulat na "Sign here." "Ano to, Marius?" Ang boses ni Gisela ay paos at mahina. Sinubukan niyang abutin ang folder para basahin ang nilalaman, ngunit banayad na pinigilan ni Marius ang kanyang kamay. "Standard procedure lang yan, Hija." Singit ni Doña Salve, ang boses ay matamis, ngunit may talim. "Insurance papers at transfer of management habang recovering ka. Alam mo naman ayaw nating bumagsak ang negosyo habang wala kang kakayahang magdesisyon, di ba? Isipin mo na lang si Leo. Kung mahal mo ang pamilyang ito, gagawin mo ang tama." Nagkaroon ng mabigat na katahimikan sa loob ng kwarto. Sa labas ng bintana, ang kalangitan ng Makati ay nagdidilim, nagbabadya ng isang malakas na bagyo. Tila nakikiramay ang panahon sa kaba na namumuo sa dibdib ni Gisela. Ang kanyang instinct ay sumisigaw na huwag pumirma, na may mali, na may patibong. Tiningnan niya si Marius sa mata
Naghahanap ng kahit katiting na assurance, ng kahit anong senyales ng pagmamahal na dating ipinangako nito sa harap ng altar. Marius, pwede bang basahin ko muna? Pakiusap ni Isela ang mga mata ay nagsimulang mamuo ang luha. Bumuntong hininga si Marius, isang tunog ng pagkainip na hindi na niya nagawang itago. Hinigpitan niya ang hawak sa kamay ni Isela. Medyo masakit na halos bumaon ang kanyang singsing sa balat nito. Isela naman, pagod ako, pagod si Mama. Ang dami nating bill sa ospital na to. Ito na nga lang ang paraan para ma-release ang funds mula sa trust fund mo para mabayaran natin lahat, tapos mag-iinarte ka pa. Wala ka bang tiwala sa asawa mo? Gusto mo bang lumaki si Leo na baon sa utang? Ang pagbanggit sa pangalan ni Leo ang nagpaguho sa depensa ni Isela. Ang takot na maging pabigat ang takot na maging dahilan ng paghihirap ng kanyang anak ay ginamit ni Marius bilang sandata laban sa kanya. Sa kanyang kahinaan, sa gitna ng sakit ng katawan at kalituhan ng isip, pinili niyang magtiwala. Nanginginig ang kamay ni Isela nang abutin niya ang ballpen. Ang bawat galaw ng pluma sa papel ay parang paghiwa sa kanyang sariling balat. Nang matapos niya ang kanyang pirma, parang may bahagi ng kanyang kaluluwa ang nahugot kasama nito. Mabilis pa sa kidlat hinablot ni Doña Salve ang folder. Wala na ang matamis na nangiti. Wala na ang pagpapanggap. Agad na sinuri ng matanda ang pirma, tinitiyak na ito ay malinaw at legal bago isinara ang folder ng may diin. Tumayo si Marius at inayos ang kanyang coat ni hindi na muling tumingin sa asawa o sa anak. Marius, tawag ni Isela, nakaramdam ng bigla ang lamig na bumalot sa buong kwarto. Hindi sumagot si Marius. Sa halip lumapit siya sa pinto at binuksan ito para sa kanyang ina. Si Doña Salve ay huminto sandali, hindi para magpaalam, kundi para magbigay ng isang utos na dudurog sa natitirang pag-asa ni Isela. Nurse, tawag ng Donya sa hallway. Pumasok ang isang nurse na may takot sa mga mata. Ihanda mo ang discharge papers ni Mrs. De La Vega. Aalis na siya ngayong gabi. Nanlaki ang mga mata ni Isela. Sinubukan niyang bumangon ngunit napadaing siya sa sakit ng kanyang tahi. Mama Rius, anong sinasabi niyo? Kaka-opera ko lang at may bagyo sa labas. Humarap si Marius sa kanya at sa unang pagkakataon, nakita ni Isela ang tunay na mukha ng lalaking kanyang pinakasalan. Wala doon ang lalaking nangakong aalagaan siya. Ang nasa harap niya ay isang estranghero na malamig, kalkulado at walang awa. Huwag ka nang magdrama, Isela, sabi ni Marius sa tonong parang nakikipag-usap sa isang empleyadong tinatanggalan ng trabaho. Masyadong mahalang suite na to. May sasakyan na sa baba. Doon ka muna sa luma nating bahay sa Cavite. Mas tahimik doon, mas makakapag-isip ka. Pero, paano si Leo, paano kami? Ang boses ni Isela ay nababasag, ang mga luha ay tuluyan ng umagos. Sagot ko ang bills. Iyon lang ang sinabi ni Marius bago tumalikod at sumunod sa kanyang ina palabas ng kwarto. Naiwan si Isela sa gitna ng malawak at malamig na silid. Ang tanging naririnig niya ay ang paghampas ng ulan sa bintana na tila mga kamay na pilit na kumakatok at nagbababala. Tiningnan niya ang kanyang anak na mahimbing na natutulog walang kamalay-malay na ang kanyang ama ay kakatapos lang ibenta ang kanilang kinabukasan kapalit ng pirasong papel. Napahawak si Isela sa kanyang dibdib kung saan ang puso niya ay parang pinipiga ng isang kamay na gawa sa yelo. Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong niya para kay Marius, bakit siya pa ang naiwan sa gitna ng ulan? Mabigat ang bawat hakbang ni Isela palabas ng ospital, tila hinihila ng semento ang kanyang mga paang namamanhid pa rin. Ang hapdi ng kanyang tahi sa tiyan ay sumasabay sa bawat pintig ng kanyang puso, isang pisikal na paalala ng operasyong kakatapos lang niyang pagdaanan. Bit-bit niya sa isang kamay ang manipis na paper bag na naglalaman ng kanyang mga gamit
habang ang kabila naman ay mahigpit na nakayapos kay Baby Leo na balot sa lampin. Iniwan siya ng orderly sa waiting shed ng driveway, isang masikip na espasyo kung saan ang bubong ay hindi sapat upang harangin ang malakas na buhos ng ulan. Ang hangin ay may dalang lamig na tumatagos hanggang sa buto, ngunit mas nanunuot ang lamig ng pag-iisa. Sa gitna ng dilim at ingay ng bumabagsak na tubig mula sa langit, isang pamilyar na liwanag ang humawi sa dilim. Isang itim na luxury sedan ang dahan-dahang pumarada sa tapat mismo kung saan siya nakatayo. Napahigpit ang hawak ni Gisela sa kanyang anak. Kilalang-kilala niya ang sasakyang iyon. Siya ang pumili ng kulay, siya ang pumirma sa tseke, at siya ang nag-abot ng susi kay Marius noong huling birthday nito bilang regalo. Isang munting pag-asa ang sumibol sa kanyang dibdib. Baka nagbago ang isip ni Marius, baka nandito ito para sunduin sila at iuwi sa kondo. Bumukas ang pinto sa driver's seat. Lumabas si Marius na may dalang malaki at matibay na payong. Aakmang hahakbang sana si Isela, palapit handang lunukin ang kanyang pride para lang hindi ginawin ng kanyang anak, ngunit natigilan siya. Hindi sa kanya nakatingin si Marius. Ang mga mata ng kanyang asawa ay nakatuon sa passenger seat. Mula sa kabilang pinto isang babae ang bumaba. Nakasuot ito ng immaculately white na bestida na tila hindi tinatablan ng dumi ng paligid ang buhok, ay nakaayos ng perpekto na parang hindi bumabagyo. Si Calista Virele, ang babaeng tinatawag ni Marius na business partner at kababata. Pero alam ng instinto ng isang asawa ang totoo. Maingat na pinayungan ni Marius si Calista, sinisiguradong ni isang patak ng ulan ay hindi dadapo sa mamahalin nitong damit, habang si Isela ay ilang metro lang, ang layo basang-basa ang laylayan ng ospital gown at nanginginig sa lamig. Parang sinaksak ng libong karayom ang dibdib ni Isela nang magtama ang paningin nila ni Marius. Walang awa, walang hiya, walang pagmamahal. Marius, ang tawag niya halos lunurin ng ingay ng ulan ang kanyang tinig. Sasakyan ko yan. Asawa mo ako. Anak mo to. Tumigil sandali si Marius at lumingon sa kanya, ngunit ang ekspresyon nito ay parang nakatingin sa isang basurang nakaharang sa daan. Huwag ka nang gumawa ng eksena dito, Isela. Nakakahiya sa mga tao. Umuwi ka na sa Cavite. May bus terminal sa kanto. Pinaalis mo ako sa bahay ko para sa kanya. Tanong ni Isela, ang boses ay nanginginig, hindi dahil sa ginaw kundi sa galit at sakit. Mas aalagaan ako ni Calista. Sagot ni Marius nang walang gatol habang inaalalayan ang kabit na pumasok sa backseat, ang pwesto na dapat ay para sa mag-ina. Pagod na ako sa drama mo. You're unstable. Stress lang ang dala mo sa akin. Pumasok na rin si Marius sa driver's seat. Ang tunog ng pagsara ng pinto ng kotse ay parang hatol ng isang hukom. Umugong ang makina ng sasakyan at sa pag-arangkada nito, paalis ang gulong ay dumaan sa isang malalim na lubak na puno ng maruming tubig baha. Sa isang iglap, tumalsik ang maitim at mabahong tubig patungo kay Isela. Hindi siya umiwas para sa sarili niya. Sa halip tinalikuran niya ang talsik at yumuko ng husto, ginawang panangga ang kanyang sariling katawan at mukha para protektahan si Leo. Naramdaman niya ang malamig at malagkit na putik na dumapos sa kanyang likod, sa kanyang pisngi at sa kanyang buhok. Ang puting lampin ni Leo ay nanatiling tuyo at malinis, habang si Isela ay nagmukhang pulubi na naligo sa putik. Nawala na sa paningin ang pulang taillights ng sasakyan, dinala nito ang asawa, ang ama ng kanyang anak, at ang dignidad na pilit niyang iningatan. Tumayo si Isela, pinahid ang putik sa kanyang mukha, gamit ang nanginginig na kamay. Tumingin siya sa kanyang anak, na mahimbing pa ring natutulog, walang kamalay-malay, na ang kanyang ama ay mas piniling payungan ng ibang babae kaysa sa kanya. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa bulsa na halos wala ng charge. Isang notification ang pumasok, ang liwanag ng screen ay masakit sa mata sa gitna ng dilim.
Mensahe mula sa bangko. System alert, your joint account ending in 8821 has been frozen due to reported suspicious activity. Please contact your branch immediately. Wala ng pera, wala ng bahay, wala ng asawa. Nakatayo siya sa gitna ng bagyo habang ang tubig ulan ay humahalo sa luha at putik sa kanyang mukha. Niyakap niya ng mahigpit si Leo na pahagulgol ng walang boses. Ang tanging yaman na natitira sa kanya ay ang buhay na nasa kanyang mga bisig at sa sandaling iyon, sa pinakamadilim na oras ng kanyang buhay, iyon lang ang kailangan niyang dahilan para huminga pa. Ang silid na tinutuluyan ni Waisela sa Cavite ay malayo sa karangyaan ng kanyang dating kondo sa Makati. Dito ang hangin ay hindi amoy lavender at aircon kundi pinaghalong amoy ng luma at basang kahoy at singaw ng estero na pumapasok sa bintanang jealousy na kulang-kulang ang salamin. Sa bawat patak ng ulan, mula sa butas na yero sa bubong, tila binibilang nito ang bawat segundong lumilipas sa impyernong kinalalagyan nila. Sumasalok si Isela ng tubig gamit ang isang maliit na timba upang hindi bumaha sa sahig na semento, habang si Leo ay mahimbing na natutulog sa isang manipis na banig. Biglang may kumatok ng malakas sa pinto. Ang tunog ng kahoy na halos mabiyak ay nagpayanig sa maliit na kwarto. Napayakap si Isela sa kanyang anak dahil sa gulat. Bumukas ang pinto at iniluwan nito si Aling Nena, ang may-ari ng paupahan. Ang matanda ay may nakakatakot na reputasyon sa lugar. Tinatawag siyang mangkukulam ng mga bata sa kanto dahil sa kanyang gusgusing daster, magulong buhok na puro uban at boses na parang kulog kung maningil ng utang. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. Ang mga mata ay naniningkit sa paghuhusga. Hoy babae. Ang bulyaw ni Aling Nena, ang boses ay magaspang. Akala ko ba may pambayad ka? Bakit ang tahimik mo dyan? Baka tinatakbuhan mo na ako, ha? Yumuko si Isela, hiyang-hiya. Aling Nena, pasensya na po. Sarado pa po ang bangko. Bukas po pangako. Umismid ang matanda at padabog na pumasok sa kwarto. Akala ni Isela ay palalayasin na sila, ngunit may inihagis si Aling Nena. Sa paanan niya isang malaking supot na plastik. O ayan, ang sabi ng matanda, hindi tumitingin sa kanya. Mga lampin niya ng apo ko na hindi na ginagamit. Sayang naman kung itatapon. Labhan mo na lang maigi. Maarte ka pa naman siguro dahil galing ka sa yaman. Bago pa makapagpasalamat si Isela, tumalikod na ang matanda. Pero huminto ito sa may pinto at nagsalita sa mas mahinang boses. May lugaw sa kusna. Kumuha ka. Kung mamamatay ka sa gutom, dito ako pa ang mamomroblema sa bangkay mo. Nang isara ni Aling Nena ang pinto, napahagulgol na lang si Isela. Sa likod ng masakit na salita ay ang awa na hindi niya nakuha mula sa sarili niyang asawa. Binuksan niya ang supot ng lampin at doon sa ilalim ng mga lumang tela, nakita niya ang isang mainit na Tupperware. Hindi ito lugaw lang. Ito ay arroz caldo na maraming luya at manok, ang paborito niyang comfort food. Kasama ng pagkain ay isang maliit na papel na may sulat kamay. Nakilala agad ni Isela ang penmanship. Kay Yaya Amihan ito galing. Marahil ay idinaan ito ng kanyang dating yaya kay Aling Nena ng palihim. Binuksan ni Isela ang takip at ang pamilyar na amoy ay nagdala ng sari-saring emosyon. Kinuha niya ang kutsara at sumubo. Ang init ng sabaw ay gumuhit sa kanyang lalamunan, tila tinutunaw ang bara sa kanyang dibdib. Habang kumakain ang kanyang mga luha, ay pumapatak sa mangkok humahalo sa sabaw. Ang alat ng kanyang luha at ang lasa ng pagkain ay naging isa. Gusto niyang isuka ang pagkain dahil sa sobrang lungkot, pero pinilit niyang lunukin ang bawat subo. Kailangan niyang kumain. Kailangan niyang magpalakas. Para kay Leo. Para magkaroon siya ng gatas. Ito ang unang beses na naramdaman niyang may nagmamahal pa rin sa kanya, kahit sa pamamagitan lang ng isang mangkok ng arroz caldo.
Habang inaayos niya ang mga lampin mula sa supot, may nalaglag na isang maliit na card. Pinulot ito ni Gisela. Isa itong calling card na lumana at medyo lukot. Attorney Celestine Rigor, Family Law at Asset Protection. Nagtaka si Gisela. Bakit may ganitong card si Aling Nena, ang isang simpleng may-ari ng paupahan sa Cavite? Itinago niya ito sa kanyang bulsa, isang misteryong isinantabi muna dahil sa pagod. Lumipas ang ilang oras at lumalim ang gabi. Nagising si Gisela sa isang impit na iyak ni Leo. Nang haplusin niya ang anak, halos mapaso ang kanyang kamay. Nag-iinit ang katawan ng sanggol. Ang balat nito ay namumula at ang paghinga ay mabilis at hirap. Panik ang bumalot kay Gisela. Wala siyang gamot. Wala siyang thermometer. Sinubukan niyang padidihin ang bata pero ayaw nitong kumapit at patuloy lang sa pag-iyak na parang nauubusan ng hangin. Leo anak, please, huwag. Ang bulong ni Gisela, ang boses ay nanginginig sa takot. Binalot niya ang anak sa kumot at dali-daling tumakbo palabas ng kwarto. Ang ulan ay tumitila na, pero ang kalsada ay madulas at madilim. Tumatakbo si Gisela sa gilid ng highway. Ang kanyang mga paa ay nakayapak at sugatan. Yakap-yakap ang anak na ngayon ay nagsisimula ng mangisay dahil sa taas ng lagnat. Pumara siya sa mga dumadaang sasakyan, kumakaway, sumisigaw, nagmamakaawa. Tulong. Tulungan niyo kami. Ang anak ko. Ang sigaw niya pero ang mga sasakyan ay parang mga anino lang na dumadaan. Binabaliwala ang isang babaeng gusgusin sa gilid ng daan. Ang bawat ilaw ng headlights na lumalampas sa kanila ay parang patalim na sumusugat sa pag-asa ni Gisela. Nanghina ang tuhod ni Gisela at napaluhod siya sa basang aspalto. Ang init ng katawan ni Leo ay tumatagos sa kanyang basang damit habang ang bata ay unti-unti nang tumatahimik, isang nakakatakot na katahimikan. Sa gitna ng kawalan, niyakap niya ang anak at tumingala sa langit, nagpakawala ng isang piping sigaw ng paghingi ng saklolo, handang ibigay ang sariling buhay. May humintulang na sasakyan. Sa di kalayuan, isang pares ng matatalim na ilaw ang humiris sa dilim at dumiretso sa kinaroroonan nila. Nasilaw si Gisela sa matinding liwanag na nagmumula sa humintong sasakyan, ngunit sa halip na takot, isang kakaibang ginhawa ang naramdaman niya nang bumukas ang pinto at isang lalaki ang mabilis na lumabas. Hindi ito nagdalawang isip na suungin ng ulan. Ang lalaki ay nakasuot ng formal na damit na nabasa agad ng tubig, ngunit ang kanyang atensyon ay nakapako lamang sa mag-inang nakaluhod sa basang kalsada. Miss, anong nangyari sa bata? Ang boses ng lalaki ay puno ng pag-aalala, ngunit matatag, isang boses na sanay sa mga emergency. Ang anak ko, mataas ang lagnat. Tulungan niyo kami. Ang halos pabulong na sagot ni Gisela, ang kanyang lakas ay tuluyan ng nauubos. Walang sinayang na sandali ang lalaki. Agad niyang kinuha si Leo mula sa nanghihinang mga bisig ni Gisela at inalalayan ang ina na makapasok sa backseat ng kanyang sasakyan. Ang init sa loob ng kotse ay isang matinding contrast sa lamig ng gabing iyon. Habang mabilis na pinapatakbo ng lalaki ang sasakyan, ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Dr. Leandro Sison. Dinala sila ni Dr. Leandro sa kanyang pribadong klinika sa Quezon City, isang lugar na malinis, tahimik at amoy antiseptiko, malayo sa amoy ng estero ng Cavite. Agad na inasikaso ng doktor ang sanggol. Pinanood ni Gisela kung paano kumilos si Leandro. Mabilis, ngunit maingat, propesyonal, ngunit may halong kalinga. Nang humupa ang kumbulsyon ni Leo at bumaba ang lagnat nito matapos bigyan ng gamot, doon lang nakahinga nang maluwag si Gisela. Ngunit hindi pa tapos si Dr. Leandro. Humarap siya kay Gisela at tiningnan ang dumi sa damit nito, ang maputlang muka at ang paraan ng paghawak nito sa kanyang tiyan. Ikaw naman ang gagamutin ko, utos ng doktor.
Ilang araw ka palang nanganganak. Hindi ba delikado ang ginagawa mo sa katawan mo? Habang nililinis ni Leandro ang naimpeksyon na tahi ni Isela, hindi napigilan ng doktor na magtanong. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa pinaghalong awa at galit habang nakikita ang mga pasa sa braso ni Gisela at ang kalunos-lunos na kondisyon ng sugat nito. Sino ang gumawa nito sa'yo? Bakit ka nasa kalsada habang bumabagyo at sariwa pa ang tahi mo? Tanong ni Leandro, ang kanyang tono ay mahinahon ngunit may diin. Hindi nakasagot si Isela. Ang hiya ay bumalot sa kanya. Paano niya sasabihin na ang kanyang sariling asawa ang nagtaboy sa kanila? Sa gitna ng katahimikan, biglang umiyak si Leo. Bago pa man makatayo si Isela, naunahan na siya ni Leandro. Kinuha ng doktor ang bata at idinuyan ito ng marahan. Ang paraan ng pagpapatahan ni Leandro kay Leo, ang pagtapik sa likod ang banayad na pag-ugoy, ay nagpaalala kay Isela sa kung anong ipinagkait ni Marius sa kanilang anak. Si Marius na ni minsan ay hindi binuhat si Leo dahil takot madumihan ang kanyang damit. Dito ang isang estranghero ay niyayakap ang kanyang anak na parang sarili niya itong kadugo. Napaluha si Isela hindi dahil sa sakit ng sugat kundi dahil sa sakit ng katotohanan. Bumukas ang pinto ng klinika at pumasok ang isang babae na may matatalim na mata at tindig na puno ng kumpiyansa. Siya ay si Attorney Celestine Celi Rigor. Tinawagan siya ni Leandro kanina habang nasa biyahe dahil alam ng doktor na ang kaso ni Isela ay hindi lang medikal kundi legal. Siya ba yon? Tanong ni Celi kay Leandro bago bumaling kay Isela. Inilabas ni Isela ang lukot na calling card mula sa kanyang bulsa, ang card na nakuha niya sa supot ng lampin ni Aling Nena. Kayo po ba si Attorney Rigor? Nagkatinginan si Celi at Leandro. Isang kakaibang tadhana ang nagtagpo sa kanila. Umupo si Celi sa tabi ni Gisela at nakinig. Ikinuwento ni Isela ang lahat ng pagpirma sa ospital, ang pangaagaw sa sasakyan, ang pagpapalayas. Habang nagkukwento si Isela, ang mukha ni Celi ay dumilim. Nang marinig niya ang pangalang De La Vega, isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ng abogada. Marius De La Vega. Banggit ni Celi na tila nalalasahan ang pait ng pangalan. Kilala ko ang pamilyang yan. Sila ang dahilan kung bakit nawalan ng lupa ang lola ko noon. History repeats itself, pero ngayon iba na ang ending. Kinuha ni Celi ang kamay ni Isela. Makinig ka, Isela. Ang pinapirma sa'yo sa ospital, walang bisa yon. Tinatawag yang signature under duress. Wala ka sa tamang kondisyon, under medication ka, at ginipit ka nila emotionally. Pero hindi sapat na idemanda lang natin sila. Tumayo si Celi at naglakad-lakad sa silid. Ang kanyang utak ay mabilis na bumubuo ng isang plano. Gusto mo bang bawiin ang anak mo at ang dignidad mo? Tanong ni Celi. Gagawin ko ang lahat. Sagot ni Isela, ang boses ay mahina, pero buo. Kung gayon, kailangan nating maglaro. Sabi ni Celi, ang mga mata ay nagniningning sa isang mapanganib na ideya. Sa ngayon, hayaan mong isipin nilang baliw ka. Hayaan mong isipin nilang nanalo na sila. Dahil ang kalaban na nagdiriwang ay ang kalaban na pinakamadaling patumbahin. Hindi tayo basta magdedemanda, Isela. Wawasakin natin sila mula sa loob. Tumingin si Isela kay Leo na mahimbing na natutulog sa mga bisig ni Dr. Leandro. Pagkatapos ay tumingin siya sa salamin. Nakita niya ang isang babaeng duguan, putikan at sugatan. Pero sa likod ng mga mata ng babaeng yon sa salamin, may isang bagong apoy ang nagsisimulang magliyab. Ang Isela na mapagbigay ay namatay na sa ulan kanina. Ang Isela na nasa kwartong ito ay handa nang maging bangungot ni Marius, ang opisina ni attorney. Celi ay puno ng mga aklat ng batas, ngunit sa gitna ng silid, ang tanging focus ay ang cellphone na nakalapag sa lamesa. Nakapalibot dito sina Celi, Dr. Leandro at Isela. Huminga ng malalim si Isela, pinapakalma
ang nanginginig niyang dibdib. Kailangan niyang maging convincing. Kailangan niyang maging mahina. Pinindot ni Gisela ang call button. Pagkalipas ng ilang ring sumagot si Marius. Ano na naman Gisela, busy ako. Bulyaw agad ni Marius sa kabilang linya. Rinig sa background ang tawanan ni Calista at Doña Salve at ang tunog ng clinking glasses. Nagdiriwang sila. Marius, please. Maawa ka. Simula ni Gisela, pilit na pinapautal ang boses para magtunog desperada. Wala kaming makain ni Leo. Kahit konti lang. Kahit pambili lang ng gatas. Ibabalik ko rin kapag nakahanap ako ng trabaho. Trabaho? Tumawa ng mapanguyam si Marius. Sino ang tatanggap sa'yo? Wala kang alam sa mundo, Gisela. Isa ka lang housewife na palamunin. Huwag ka nang tumawag dito at huwag na huwag kang magpapakita sa opisina kung ayaw mong ipakaladkad kita sa security. Pero asawa mo pa rin ako. Ang anak natin. Wala akong anak na pabigat. Huwag ka nang manggugulo. Naputol ang linya. Sa loob ng opisina, tahimik na pinindot ni Sally ang stop recording sa kanyang laptop. Isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa mukha ng abogada. Got him, bulong ni Sally. Admission of economic abuse at abandonment. Napakagandang ebidensya. Pinunasan ni Gisela ang kanyang mga luha. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito luha ng sakit. Ito ay luha ng pamamaalam sa kanyang dating sarili. Tumayo siya at lumapit sa bintana. Tinatanaw ang skyline ng Makati kung saan naroon ang kumpanya ng asawa. Hindi niya alam. Mahinang sabi ni Gisela, ang boses ay nagbago mula sa pagiging basag patungo sa pagiging matatag. Hindi niya alam kung sino talaga ako. Bumalik ang alaala ni Gisela sa kanyang kabataan sa Ilocos. Ang amoy ng inabel na tela, ang ingay ng mga makinang panahi sa pabrika ng kanyang ama. Ang kanyang amang si Don Alfonso Alvarado, ang hari ng tela, na nagturo sa kanya hindi lang kung paano humawak ng karayom, kundi kung paano magpatakbo ng isang imperyo. Itinago niya ang lahat ng ito kay Marius dahil gusto niyang mahalin siya nito bilang si Gisela lang, hindi bilang tagapagmana ng mga Alvarado. Isang malaking pagkakamali. Panahon na para kilalanin niya ang Alvarado na inapi niya, sabi ni Gisela. Sa tulong ni Attorney Sally na nag-ayos ng mga legal documents para itago ang kanyang identity at ni Dr. Leandro na nagbigay ng pansamantalang pondo, binuo ni Gisela ang plano. Tinawagan niya ang mga dating loyal suppliers ng kanyang ama, mga taong matagal nang naghihintay sa kanyang pagbabalik. Sa loob lamang ng isang linggo, isang bagong kumpanya ang lumitaw sa merkado, Lumina Textiles. Nag-aalok ito ng high-quality fabrics sa presyong hindi kayang tapatan ng iba. Ito ang pain. At alam ni Gisela na si Marius na ngayon ay desperadong magpabibo sa mga investors para sa paparating na grand launch ay kakagat sa pain na ito. Hindi nagkamali si Gisela. Nakarating sa kanya ang balita na interesado ang Kingsley Fashion, ang kumpanya ni Marius, sa Lumina Textiles. Isang hapon, habang inaasikaso ni Gisela ang mga dokumento sa kanyang maliit na makeshift office sa klinika ni Leandro, pumasok ang doktor na may dalang gunting at salamin. Handa ka na ba sa susunod na step? Tanong ni Leandro. Umupo si Gisela sa harap ng salamin. Hinawakan niya ang kanyang mahabang buhok, ang buhok na gustong-gusto ni Marius na mahaba dahil mukha daw siyang masunuring asawa. Tiningnan niya ang kanyang sarili. Ang mga mata niya ay may lalim na wala noon. Gawin mo na, Doc, utos ni Gisela. Sa bawat lagas ng hibla ng kanyang buhok, parang nalalagas din ang bigat ng nakaraan. Ang Gisela na mahinhin ang Gisela na martir ay unti-unting naglalaho. Nang matapos si Leandro ang nasa salamin ay isang babaeng may bob cut, matapang ang dating at handang sumuong sa gera. Samantala, sa opisina ni Marius, abala si Calista sa paghahalungkat ng mga gamit sa storage room para maghanap ng mga vintage items
na pwede niyang angkinin. Sa isang lumang kahon, nakakita siya ng isang litrato. Ito ay litrato ng isang matandang lalaki na may hawak na medalya at sa tabi nito ay isang batang babae na kamukhang-kamukha ni Gisela. Sino to? Tanong ni Calista sa sarili habang tinititigan ang mukha ng matanda. Parang pamilyar ito. Nakita na niya ito sa mga business magazines noon, Don Alfonso Alvarado. Pero bakit kasama niya si Gisela? Bago pa man mag-click ang utak ni Calista, tinawag siya ni Marius. "Babe, tignan mo to." Sigaw ni Marius mula sa kanyang opisina, hawak ang isang kontrata. Pumayag na ang Lumina Textiles, sila ang magsusupply ng tela para sa grand launch. Sobrang mura ng offer nila, makakatipid tayo ng milyon. Tumakbo si Calista palabas, iniwan ang litrato sa ibabaw ng maalikabok na estante. Hindi niya alam na ang kontratang hawak ni Marius ay hindi tiket sa tagumpay, kundi isang bitag na maghihila sa kanila pababa. Pinirmahan ni Marius ang kontrata nang may malaking ngiti, iniisip na ito ang kanyang pinakamalaking achievement. Hindi niya alam na sa kabilang dulo ng kontratang iyon, ang pirma ng CEO ng Lumina Textiles ay walang iba kundi ang kanyang asawang itinapon niya sa ulan. Sa klinika, hawak ni Gisela ang kopya ng pinirmahang kontrata. Napangiti siya ng mapait. Ang tinta ng pirma ni Marius ay kasing itim ng budhi nito. Nakasakay na sila sa kabayo. Bulong ni Gisela habang hinihimas ang likod ni Leo. Ngayon, hihintay na lang nating makapasok sila sa loob ng Troy at susunugin natin ang lahat. Sa loob ng mansyon ng mga De La Vega, ang hangin ay puno ng amoy ng mamahaling pabango at bagong bukas na champagne. Nakahilata si Calista sa sofa na gawa sa Italianong katad habang minamasahe ng isang on-call therapist ang kanyang mga paa. Sa paligid niya ay nakakalat ang mga shopping bags mula sa mga pinakasikat na designer brands, mga bagong sapatos alahas at mga damit na binili gamit ang company credit card. Ang sarap talaga ng buhay, no, Tita Salve? Wika ni Calista habang sumisimsim ng wine. Isipin mo kung hindi natin napalayas yung joy na yon, baka hanggang ngayon nagtitiis tayo sa budget meal. Nasa kabilang dulo ng sala si Doña Salve, abala sa pag-aayos ng listahan ng mga bisita para sa kanyang upcoming charity tea party. Huwag mo na ngang banggitin ang babaeng yon, nasisira ang mood ko. Ang mahalaga, nakuha na natin ang dapat sa atin. Blessed talaga tayo ni Lord. Ngunit sa likod ng marangyang kurtina, iba ang realidad. Sa kanyang opisina, nakasobsob si Marius sa kanyang lamesa. Ang kanyang noo ay pawisan kahit na malamig ang aircon. Hawak niya ang financial report ng kumpanya. Pula. Lahat ay pula. Ang perang ipinasok ng Lumina Textiles ay mabilis na naubos dahil sa luho ng kanyang ina at ni Calista. Kailangan niya ng cash flow. Kailangan niyang maghanap ng pera bago pa malaman ng board of directors na ginagamit niya ang pondo ng kumpanya para sa personal na gastos. Sa kusina, tahimik na naguhugas ng pinggan si Yaya Amihan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa lamig ng tubig, kundi sa kaba. Sa ilalim ng lababo, nakatago ang isang maliit na recording device na ibinigay sa kanya ni Gisela. Araw-araw, itinataya niya ang kanyang kaligtasan para makakuha ng impormasyon. Habang nagpupunas ng plato, nakita ni Amihan ang isang lumang damit ni Baby Leo na nasa basurahan. Ito ay isang maliit na puting sweater na niniting pa ni Gisela noong nagbubuntis ito. Itinapon ito ni Calista kanina dahil pangit at amoy mahirap daw. Pinulot ito ni Amihan ni yakap at inamoy. Ang amoy ng gatas at pulbos ay nagdala ng luha sa kanyang mga mata. Naalala niya ang sanggol na inalagaan niya kahit saglit lang. Anak, bulong ni Amihan ng puso ay punong-puno ng pangungulila. Sana ligtas kayo ng mama mo. Biglang pumasok si Marius sa kusina, mukhang balisa. Kumuha ito ng tubig sa ref at uminom ng dire-diretso.
Yaya, may tumawag ba mula sa bangko? Tanong ni Marius, ang boses ay may halong panik. Wala po, Sir Marius, no? Sagot ni Amihan nang hindi tumitingin habang pasimpleng inaayos ang kanyang apron para takpan ang recorder sa kanyang bulsa. Mabuti. Kapag may tumawag, sabihin mo wala ako. Sabihin mo na sa meeting ako sa ibang bansa, utos ni Marius bago lumabas ulit. Nang gabing iyon, habang tulog na ang lahat, pumasok si Amihan sa opisina ni Marius. Alam niya ang schedule ng amo. Mabilis niyang hinalughog ang mga papeles sa ibabaw ng lamesa. Nakita niya ang isang bank statement na nakatago sa ilalim ng keyboard. Ito ang ebidensya na nililipat ni Doña Salve ang pondo ng charity foundation nito papunta sa personal account ni Calista. Kukunan sana ito ng litrato ni Amihan gamit ang kanyang lumang cellphone nang biglang bumukas ang ilaw. Napatigil siya. Ang kanyang puso ay halos lumabas sa dibdib. Sa pintuan nakatayo si Calista. Hawak ang isang baso ng wine, ang mga mata ay nanlilisik. Sabi ko na nga ba? Dahan-dahang naglakad si Calista. Palapit ang takong ng kanyang sapatos ay umaalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi. May ahas sa bahay na to. Sinubukang itago ni Amihan ang papel sa kanyang likod, pero mabilis itong hinablot ni Calista. Nakita rin ng babae ang recorder na nakaumbok sa bulsa ng apron ng matanda. Akin na yan. Sigaw ni Calista sabay hablot sa recorder. Nagre-record ka, espiya ka no. Isumbong mo kami sa amo mong pulubi. Ibigay niyo po sa akin yan, Ma'am Calista. Pakiusap ni Amihan, nanginginig sa takot. Sa halip na ibigay, inihagis ni Calista ang recorder sa pader hanggang sa mabasag ito. Pagkatapos sinampal niya si Amihan ng malakas dahilan upang mapaupo ang matanda sa sahig. Tita Salve, Marius, gumising kayo. Sigaw ni Calista, ang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong mansyon. May magnanakaw, may traidor tayong pinalalamon. Dumating si Doña Salve at Marius, parehong gulat at galit. Nang makita nila ang sitwasyon, walang nagtanong kung ano ang nangyari. Agad silang pumanig kay Calista. Ikulong yan sa kwarto, utos ni Doña Salve. Bukas na bukas tatawag tayo ng pulis. Ipapakulong natin yang matandang yan. Walang hiya. Pagkatapos nating patirahin dito. Kinaladkad ni Marius si Yaya Amihan papunta sa storage room sa basement. Habang hinihila siya, nagmakaawa si Amihan. Sir Marius, maawa po kayo. Ginawa ko lang ang tama. Niloloko kayo ng babaeng yan. Pero bingi si Marius. Itinulak niya ang matanda sa madilim na kwarto at nilock ang pinto. Sa loob ng storage room, sa gitna ng dilim at alikabok, umiyak si Amihan. Pero bago pa man siya mahulihan ng cellphone, nakapag-send na siya ng isang mensahe kay Isela. Isang salita lang, tulong. Samantala sa klinika, nakatanggap si Marius ng isang delivery. Isang malaking bouquet ng mga bulaklak. Nang buksan niya ito, nanlaki ang kanyang mga mata. Mga bulaklak ng patay. White chrysanthemums. Walang card, walang pangalan. Pero ang mensahe ay malinaw. Ang kanyang oras ay nauubos na at ang nagpadala nito ay nasa paligid lang nanonood, naghihintay. Sumisigaw ang katahimikan sa loob ng mansyon ng mga De La Vega. Sa ilalim ng magagarang chandeliers at mamahaling carpet, may isang matandang babaeng nakakulong sa madilim at maalikabok na basement. Si Yaya Amihan ay nakaupo sa isang lumang kahoy na silya. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa laylayan ng kanyang duster. Ang lamig ng semento ay tumatagos sa kanyang manipis na tsinelas, ngunit mas malamig ang takot na bumabalot sa kanyang puso. Sa itaas nagkakape sina Doña Salve at Calista, nagtatawanan habang pinag-uusapan kung anong kaso ang isasampa nila laban sa katulong pagnanakaw, paninirang puri, kahit ano pa, para lang patahimikin ito. Biglang nabulabog ang kanilang kwentuhan nang marinig nila ang tunog ng sunod-sunod na busina sa labas ng gate na sinundan ng malakas na katok. Sino naman yang istorbo na yan? Reklamo ni Calista
habang padabog na tumatayo. Pagbukas ni Marius ng pinto, nanlaki ang kanyang mga mata. Sa harap ng gate, hindi lang mga pulis ang naroon. Nasa likuran nila, si Attorney Sally Rigor, hawak ang isang papeles na may tatak ng korte. At sa tabi ng abogada, nakatayo ang isang babaeng hindi niya inaasahang makikita, si Isela. Pero hindi ito ang Isela na pinalayas niya sa ulan. Ang babaeng nasa harap niya ay nakasuot ng simpleng puting blusa at itim na slacks, ngunit ang tindig nito ay may awtoridad na hindi niya nakita noon. Ang buhok nito ay maiksi na bobcot na nagpapatingkad sa kanyang matatalim na panga at mapupungay na mata. Wala nang bakas ng luha o pakiusap sa kanyang mukha. "Anong ginagawa mo dito?" Singhal ni Marius. Pilit na pinatatag ang boses kahit na kumakabog ang kanyang dibdib sa kaba. "Bawal kayo dito?" "Trespassing yan. Trespassing." Malamig na tanong ni Sally habang iniabot ang papel sa pulis para ipakita kay Marius. "May search warrant kami, Mr. De La Vega, for serious illegal detention. Nakatanggap kami ng report na may ikinukulong kayong matanda, labag sa kanyang kalooban." Namutla si Doña Salve na nakasilip sa likuran. "Wala kaming kinukulong. Sinungaling." Hindi pinansin ni Isela ang sigaw ng biyenan. Agad siyang sumenyas sa mga pulis. "Nasa basement po siya. Alam ko kung nasaan ang susi." Naglakad si Isela papasok sa mansyon na dati niyang tinawag na tahanan. Ang bawat hakbang niya ay puno ng determinasyon. Nadaanan niya si Calista na nakatayo sa may hagdanan gulat na gulat. Huminto sandali si Isela sa tapat ng kabit. "Nice dress." Bulong ni Isela, ang boses ay puno ng mapanganib na kalmado. "Sayang last season pa yan, pero bagay naman sa'yo. Luma." Iniwan niyang nakatulala si Calista at dumiretso sa basement. Nang buksan ng pulis ang pinto agad, na sumalubong sa kanya ang amoy ng luma at ang hikbi ng isang matanda. "Yaise?" Tawag ni Isela, sabay takbo para yakapin si Amihan. "Isela! Anak!" Humagulgol si Amihan sa balikat ng kanyang alaga. Ang yakap na yon ay puno ng pasasalamat at lumbay. "Akala ko, hindi ka na dadating." Inalalayan ni Isela si Amihan palabas. Habang dumadaan sila sa sala, nakatingin lang si Marius hindi makagalaw. Nakita niya kung paano alagaan ni Isela ang matanda, kung paano nito punasan ang dumi sa mukha ni Amihan nang walang pandiri. Ito ang babaeng minahal niya noon, ang babaeng may pusong busilak na sinayang niya para sa ambisyon. Bago sumakay sa kotse, lumingon si Isela kay Marius. Sa unang pagkakataon, nagtama ang kanilang mga mata ng matagal. Inaasahan ni Marius na magagalit si Isela na sisigaw ito. Pero hindi. Ang tingin ni Isela ay blanko. Walang galit, walang pagmamahal. Wala. At para kay Marius, iyon ang pinakamasakit sa lahat. Ang malamang wala na siyang halaga sa babaeng ito. Nang makaalis na ang mga pulis na iwan si Amihan at Isela sa backseat ng sasakyan ni Sally. Kinuha ni Amihan ang isang maliit na notebook mula sa loob ng kanyang bra, ang tanging lugar na hindi hinalughog ni Calista. Anak, nanginginig na inabot ni Amihan ang notebook kay Isela. Ito ang listahan ng mga accounts ni Doña Salve at ang password ng safe ni Marius. Tinanggap ito ni Isela. Ang notebook na ito ay hindi lang papel. Ito ang susi sa kanilang pagbagsak. Biglang tumunog ang telepono ni Marius sa loob ng mansyon. Isang tawag mula sa customs. "Sir Marius, sabi ng boses sa kabilang linya, may problema po sa shipment ng Lumina Textiles. Naka-hold po sa port dahil sa discrepancy sa documents. Kailangan niyo pong magbayad ng penalty na triple ng halaga ng shipment kung gusto niyong mailabas ito bago ang grand launch bukas." Napaupo si Marius sa sahig. Ang Lumina Textiles ang huling barahan niya. Kung hindi darating ang mga tela, walang grand launch, walang investors, walang pera. Sa labas, habang papalayo ang sasakyan ni Isela,
Tumingala siya sa langit. Wala ng ulan. Ang buwan ay maliwanag na. Simula na. Bulong ni Isela. Ang opisina ni Marius ay naging isang hawla ng desperasyon. Ang dating malamig na silid ay tila naging impyerno sa init ng ulo at takot na nararamdaman ng bawat taong nasa loob nito. Nakakalat sa sahig ang mga nilamukos na papel, mga rejected loan applications at mga notice mula sa bangko. Ang hangin ay mabigat puno ng amoy ng sigarilyo at pawis ng isang lalaking malapit nang mawalan ng lahat. Ano-anong ibig sabihin mong hindi pwedeng ibenta ang lupa sa Cavite? Sigaw ni Doña Salve sa kanyang kausap sa telepono. Ang mukha ng matanda ay namumula sa galit, ang mga ugat sa leeg ay halos pumutok. Akin ang lupang yon. Sa akin nakapangalan yon. Nakinig sandali ang Donya at unti-unting namutla ang kanyang mukha. Ibinaba niya ang telepono nang marahan, tila nawalan ng lakas ang kanyang mga tuhod. Maanong nangyari? Tanong ni Marius, ang boses ay nanginginig habang hinihilot ang kanyang sentido. Naka-freeze ang titulo. Bulong ni Doña Salve, ang boses ay garalgal. May notice of lease pendens. May nagsampa ng kaso na kumukwestiyon sa pagmamay-ari natin. Marius? Si Isela. Siya ang may gawa nito. Alam kong siya. Napaupo si Marius sa kanyang swivel chair. Si Isela, ang babaeng akala niya ay walang kalaban-laban. Paano ito nangyari? Ang shipment ng Lumina Textiles ay naiipit sa customs. Ang mga bangko ay ayaw na silang pautangin. At ngayon, pati ang kanilang emergency asset ay hindi magalaw. Bukas na ang grand launch. Kung walang pondo, walang show. Kung walang show, tapos ang Kingsley Fashion. Sa gitna ng katahimikan, biglang umilaw ang private line ni Marius. Isang numero na hindi nakarehistro. Sinagot niya ito ng walang gana. Mr. De La Vega. Bati ng isang boses na bago sa kanyang pandinig, ang sekretarya ng Lumina Textiles. Nakarating sa aming CEO ang tungkol sa problema niyo sa customs. Masyadong mahalaga ang partnership na ito para sa amin. Kaya nagdesisyon ang aming chairman na siya mismo ang maglalabas ng pondo para makuha ang shipment at sasagutin ang buong event bukas. Nanlaki ang mga mata ni Marius, tila may anghel na bumaba mula sa langit. Talaga babayaran niyo lahat? Oh sir, pero may isang kondisyon. Dagdag ng sekretarya. Gusto ng chairman na maging guest of honor sa event. Ang pirmahan ng final partnership agreement ay gagawin sa stage live sa harap ng lahat ng media at investors. Gusto niyang makita ng mundo kung sino ang tunay na nagpapatakbo ng negosyo. Oo, kahit ano. Sagot agad ni Marius, ang luha ng tuwa ay halos pumatak. Sabihin mo sa kanya, welcome na welcome siya. Ibinaba ni Marius ang telepono at napatingin kay Calista at sa kanyang ina. Ligtas na tayo. May angel investor na sasagot ng lahat. Nagdiwang sila. Binuksan nila ang huling bote ng wine. Nagtawanan sila, iniisip na ang swerte ay talagang kakampi nila. Hindi nila alam na ang angel investor na kanilang hinihintay ay siya ring anghel ng kamatayan na puputol sa kanilang mga pakpak. Sa kabilang dako ng lungsod, sa isang tahimik na dressing room, sa loob ng klinika, ibang klase ng paghahanda ang nagaganap. Nakatayo si Isela sa harap ng full-length mirror. Wala na ang traces ng babaeng gusgusin na naglakad sa ulan. Ang kanyang balat ay makinis at nagniningning. Ang suot niya ay hindi isang gown na puno ng palamuti, kundi isang purong puting power suit na gawa sa pinakamagandang tela ng Inabel, isang obra na siya mismo ang nagdisenyo. Ang tela ay matibay, elegante at sumisimbolo sa kanyang pinagmulan. Ang puti ay hindi na kulay ng pagsuko o kalinisan para sa kanya. Ito ay kulay ng yelo, malamig, matigas at nakakapaso kapag hinawakan ng matagal. Sa isang sulok ng kwarto,
Naglalaro si Baby Leo sa carpet. Kumapit ang bata sa gilid ng sofa, dahan-dahang tumayo at humakbang ng isa, dalawa, tatlo. Napalingon si Isela. Ang kanyang puso ay napuno ng init. Leo! Tumakbo ang bata papunta sa kanya at yumakap sa kanyang binti. Binuhat ni Isela ang anak at hinalikan ito sa pisngi. Para sa'yo to, anak. Bukas babawiin ni Mama ang pangalan natin. Sa pintuan tahimik na nakamasid si Dr. Leandro. Nakasandal siya sa hamba ng pinto. Ang mga braso ay nakakrus sa dibdib. Nakita niya ang eksena isang ina at anak na bumabangon mula sa abo. Wala siyang sinabi. Hindi siya lumapit para yakapin si Isela o angkinin ng sandali. Nanatili siya sa distansya ng paggalang. Ang pagmamahal niya kay Isela ay hindi mapilit. Ito ay matiyaga. Ito ay ang uri ng pagmamahal na handang maging tagapalakpak sa gilid habang ang babaeng mahal niya ay kumikinang sa sarili nitong entablado. Nagkatinginan sila sa salamin. Isang tango lang ang ibinigay ni Leandro, isang tango na nagsasabing, handa ka na. Dumating ang gabi ng grand launch. Ang ballroom ng pinakasikat na hotel sa Makati ay napuno ng mga kilalang personalidad, fashion editors at mga maimpluwensyang negosyante. Ang mga chandeliers ay kumikislap na parang mga bituin at ang amoy ng mamahaling pagkain ay humahalo sa amoy ng ambisyon. Nasa entablado si Marius, hawak ang mikropono. Suot niya ang kanyang pinakamagandang tuxedo, pero sa ilalim nito ang kanyang puso ay kumakabog ng mabilis. Si Calista ay nasa tabi niya nakasuot ng isang makinang na gown, kumakaway sa mga tao na parang siya ang may-ari ng gabing iyon. Si Doña Salve ay nakaupo sa front row nakataas ang noo, pilit na itinatago ang kaba sa likod ng makapal na makeup. Magandang gabi sa inyong lahat. Panimula ni Marius, ang boses ay umaalingaw-ngaw sa speakers. Ngayong gabi hindi lang tayo maglulunsad ng bagong koleksyon. Ipapahilala ko rin sa inyo ang aming bagong strategic partner, ang kumpanyang nagligtas at naniwala sa vision ng Kingsley Fashion, ang chairman ng Lumina Textiles. Tumahimik ang buong bulwagan. Ang spotlight ay tumutok sa malaking double doors sa dulo ng red carpet. Ang lahat ay naghihintay. Ang mga mamamahayag ay nakahanda ang mga kamera. Dahan-dahang bumukas ang mga pinto. Walang musika. Ang tanging naririnig ay ang tunog ng matutulis na takong na tumatama sa marmol na sahig. Isang ritmo ng kapangyarihan, isang ritmo ng paghihiganti. Mula sa liwanag lumabas ang isang figura. At nang makita ng lahat kung sino ito, ang katahimikan ng pagkamangha ay napalitan ng mga bulong ng gulat. Si Marius ay nabitawan ng mikropono. Ang tunog ng feedback ay tumili sa buong kwarto. Pero mas masakit ang katotohanang sumampal sa kanya. Ang babaeng naglalakad, palapit ang babaeng may-ari ng kumpanyang kanyang sinasamba, ay walang iba, kundi ang asawang itinapon niya sa ulan. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo sa loob ng ballroom. Ang mga bisita ay napatunganga ang mga bibig, ay nakaawang sa gulat habang pinapanood ang paglakad ni Isela. Hindi ito ang Isela na kilala ng iilan bilang ang tahimik na asawa ni Marius. Ang babaeng nasa harap nila ay naglalabas ng aura na kayang magpayuko kahit sa pinakamatigas na bakal. Bawat hakbang ni Isela ay may bigat ng kanyang pinagdaanan. Ang kanyang puting power suit ay tila baluti ng isang mandirigma. Ang kanyang mga mata na dati laging nakayuko ngayon ay nakataas at nakatutok ng diretso sa entablado, kung saan nakatayo ang 3 taong sumira sa kanyang buhay. Si Marius ay namutla para bang nakakita ng multo. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina at kailangan niyang kumapit sa podium para hindi matumba. Si Calista naman ay napaatras, ang kanyang kamay ay napahawak sa kanyang leeg na parang nasasakal. Si Doña Salve sa front row ay napahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot at pagkalito.
Isela! Ang bulong ni Marius na narinig sa buong sound system dahil nakabukas pa ang kanyang mikropono na nasa sahig. Hindi siya pinansin ni Isela. Umakyat siya sa entablado nang walang pag-aalinlangan. Kinuha niya ang isa pang mikropono mula sa stand. Humarap siya sa audience, isang dagat ng mga mukha na naghihintay sa kanyang sasabihin. Magandang gabi. Ang boses ni Gisela ay malinaw, malamig at matatalim. Ako si Gisela Alvarado, ang chairman ng Lumina Textiles at ang asawang ipinagpalit sa ambisyon. Isang malakas na bulungan ang umugong sa buong kwarto. Ang mga kamera ay kumislap nang sunod-sunod binubulag ang mga mata ni na Marius at Calista. Security, security! Biglang sigaw ni Doña Salve tumayo at itinuro si Isela. Ilbas niyo yang babaeng yan. Baliw yan, panirayan ng event. Ngunit walang security na gumalaw. Sa halip lumapit si Rafa Santillan, ang isa sa mga board members ng Kingsley Fashion at matalik na kaibigan ng yumaong ama ni Isela. Hinarang ni Rafa ang mga security na susunod sana sa utos ng Donya. Maupo ka, Salve. Utos ni Rafa sa mikropono. Hayaan nating magsalita ang may-ari ng kumpanyang bumubuhay sa atin ngayon. Napaupo si Doña Salve hiyang-hiya. Tumingin si Isela kay Marius, na ngayon ay pawis na pawis. Marius, akala mo ba talaga na ang isang estranghero ay basta na lang magliligtas sa'yo? Akala mo ba ang swerte ay laging pabor sa mga traidor? Lumapit si Isela kay Calista. Ang babae ina mo ay nanginginig sa takot, ang kanyang mapagmataas na mukha ay napalitan ng hilakbot. Tinitigan ni Isela ang gown ni Calista. At ikaw, sabi ni Isela nang mahina pero sapat para marinig ng lahat. Ang ganda ng suot mo. Puti, malinis. Pero alam mo ba kung anong kulay ang pinakamagandang ipares sa puti? Kumuha si Isela ng isang baso ng red wine mula sa waiter na dumaan sa gilid ng stage. Sa isang mabilis na galaw na tila isang aksidente, nabitawan ni Isela ang baso. Ang pulang likido ay tumilamsik sa puting gown ni Calista. Gumapang ang mantsa na parang dugo sa malinis na tela. Napasigaw si Calista sa gulat at hiya. Ayan, nakangiting sabi ni Isela. Mas bagay sa'yo. Kulay ng kasalanan. Ano bang ginagawa mo, Isela? Sigaw ni Marius, sinusubukang bawiin ang kontrol. Sinisira mo ang kumpanya. Sinisira mo ang kinabukasan natin. Kinabukasan natin. Tumawa si Isela ng mapait. Wala nang tayo, Marius. Ang meron na lang ay ang katotohanan. Senyales ni Isela at biglang nagbago ang imahe sa malaking LED screen sa likod ng stage. Nawala ang logo ng Kingsley Fashion. Ang pumalit ay isang video footage na malinaw at nakakagimbal. Ito ang CCTV footage mula sa ospital. Kitang-kita ng lahat kung paano pilitin nina Marius at Doña Salve ang isang Isela na nakadextrose at namimilipit sa sakit na pumirma sa mga dokumento. Rinig na rinig ang boses ni Doña Salve. Nakasandal lang tayo sa tiwala ng tatay niya. Kapag nakuha na natin ang pirma, wala na siyang silbi. Parang gatasan lang. Ang buong ballroom ay napasinghap. Ang mga investors ay nagtinginan ng may pandidiri. Ang mga mamamahayag ay nagkukumahog na i-record ang bawat segundo ng iskandalo. Iyan ang pamilyang ipinagmamalaki nyo. Sabi ni Isela habang nakaturo sa screen. Mga magnanakaw na nagtatago sa likod ng relihiyon at magagarang damit. Humarap si Isela. Kay Marius ang mga mata ay nangingilid ang luha. Hindi dahil sa sakit, kundi sa galit na matagal niyang kinimkim. Nang gabing pinalayas mo ako sa ulan, Marius, kasama ko ang anak natin. Nagmakaawa ako sa'yo, pero anong ginawa mo? Tinalikuran mo kami para sa babaeng yan at sa sasakyang binili ng pera ko. Lumapit si Isela ng sobrang lapit sa mukha ni Marius. Rinig niya ang mabilis na paghinga ng asawa. Ngayon, bulong ni Isela, ako naman ang tatalikod.
At sisiguraduhin kong wala kang masisilungan kapag bumuhos ang bagyo sa buhay mo. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Marius ang tunay na kahulugan ng takot. Hindi ito takot sa pagkawala ng pera. Ito ay takot sa pagharap sa isang babaeng wala ng kinatatakutan dahil nawala na sa kanya ang lahat at ngayon ay bumalik para bawiin ang sobra pa sa kinuha sa kanya. Nabasag ang ilusyon ng kapangyarihan sa loob ng ballroom. Ang video sa screen ay patuloy na nagpe-play. Ipinapakita ang bawat detalye ng kasamaan ni na Marius at Doña Salve habang ang mga bulong ng mga tao ay unti-unting lumalakas hanggang maging isang ingay ng pagkamuhi. Si Doña Salve na kanina lang ay nakaupo ng tuwid na parang reyna. Ngayon ay nakayuko tinatakpan ang mukha ng kanyang mga palad na puno ng mamahaling singsing. Ang hiya ay parang apoy na tumutupok sa kanyang buong pagkatao. Biglang bumukas ang mga pinto sa likod ng ballroom. Pumasok ang isang grupo ng mga unipormadong pulis kasama si Attorney Cely Rigor na may hawak na makapal na dokumento. Mrs. Salve de la Vega. Tawag ng hepe ng pulisya, ang boses ay matatag at walang pag-aalinlangan. May warrant of arrest po kami laban sa inyo para sa kasong qualified theft at tax evasion. Napatayo si Doña Salve. Anong qualified theft? Pera ko yon. Pera ng pamilya ko yon. Pera ng charity foundation po yon, ma'am. Sagot ni Cely habang lumalapit sa stage. Pera na dapat ay para sa mga batang may sakit, pero nilipat nyo sa personal account ni Miss Calista Virel para pambili ng mga bag at sapatos. Nanlaki ang mga mata ni Calista. Alam niyang damay siya. Tumingin siya sa paligid, naghahanap ng matatakbuhan, pero huli na ang lahat. Nakaturo sa kanya ang lahat ng kamera. Sa sobrang takot, bigla siyang humarap kay Marius at sinampal ito ng malakas. Kasalanan mo to. Sigaw ni Calista, ang kanyang muka ay puno ng pekeng luha. Ikaw ang nagpilit sa akin. Sabi mo sa akin legal ang lahat. Niloko mo ako, Marius. Isa lang akong biktima. Napahawak si Marius sa kanyang pisngi. Ang babaeng pinili niya, ang babaeng ipinagpalit niya sa kanyang asawa, ay handang ilaglag siya sa unang senyales ng panganib. Tumingin siya kay Isela, umaasang makakita ng kahit anong emosyon, kahit awa man lang. Pero si Isiela ay nakatayo lang doon, pinapanood ang pagguho ng kanyang mundo nang walang kibo. Huwag kang maniwala sa kanya. Sigaw ni Marius, tinuturo si Calista. Siya ang nag-utos sa akin. Siya ang may gusto ng lahat ng luho. Nagkagulo na sa stage. Nagtuturuan, nagsisisihan, naglalaglagan ang mga taong dating nagtatawanan habang inaapi si Isela. Ang kanilang pagkakaisa ay kasing nipis lang pala ng papel. Habang pinapusasan ng mga pulis si Doña Salve na ngayon naghihisterikal at sumisigaw ng pangalan ng Diyos, lumapit si Isela sa mikropono sa huling pagkakataon. At para sa Kingsley Fashion, sabi ni Isela, bilang major creditor at may hawak ng inyong mga utang sa bangko na binili ng kumpanya ko kaninang umaga, I declare default. Lahat ng assets nyo, ang bahay, ang mga sasakyan ng kumpanya ay kukunin na namin simula ngayon. Napaluhod si Marius sa sahig. Wala na. Ubos na. Ang mansyon, ng mga kotse, ang pangalan ng reputasyon. Lahat ng pinaghirapan niyang nakawin ay nabawi sa loob lang ng isang gabi. Dahan-dahang lumapit si Isela sa nakaluhod na asawa. Yumuko siya ng kaunti para magpantay ang kanilang mga mukha. Amoy niya ang pawis at takot kay Marius. Isela! Ang tinig ni Marius ay garalgal, puno ng pagsisisi na huli na. Hinawakan niya ang laylayan ng pantalon ni Isela. Patawarin mo ako. Alam kong mali ako. Alam kong gago ako. Pero pwede pa nating ayusin to. Tayo na lang ulit. Para kay Leo. Please, Isela. Mahal pa rin kita. Tinitigan siya ni Isela. Ilang taon niyang hinintay na marinig ang mga salitang mahal kita mula sa lalaking ito. Pero ngayong narinig na niya, wala na itong bigat. Wala na itong init
Parang hangin na lang. Inilapit ni Gisela ang kanyang bibig sa tenga ni Marius at bumulong ng isang pangungusap na dumurog sa huling pag-asa ng lalaki. Hindi mo ako mahal, Marius. Mahal mo lang ako dahil hawak ko ang pera na kailangan mo. At ang pera ko ay hindi pwedeng ibigin ng isang basahan. Tumayo si Gisela at tumalikod. Naglakad siya pababa ng stage, hindi na lumingon, kahit na tinatawag siya ni Marius habang hinihila ito ng mga pulis. Ang tunog ng kanyang takong ay sumasabay sa pintig ng kanyang puso, malaya magaan at buo. Sa labas ng hotel hinihintay siya ni Dr. Leandro at ni Attorney Sally. Nasa loob ng sasakyan si Baby Leo at si Yaya Amihan. Nang makita ni Gisela ang kanyang tunay na pamilya, napangiti siya. Ang bagyo ay tapos na. Mabigat ang hangin sa loob ng korte, tila puno ng mga hindi nasabing salita at mga pusong matagal nang naghihintay ng katarungan. Nang ibaba ng hukom ang kanyang maso, ang tunog nito ay umaling-awngaw sa apat na sulok ng silid, isang pinal na tuldok sa mahabang kabanata ng pagdurusa ni Gisela. Ang karapatan sa pangangalaga kay Leo Alvarado de la Vega ay iginagawad ng buo at eksklusibo sa ina si Gisela Alvarado. Ang ama si Marius de la Vega ay pinagbabawalang lumapit sa mag-ina sa layong 100 metro base sa napatunayang kasaysayan ng kapabayaan at psikolohikal na pang-aabuso. Sa pagkarinig ng desisyon na pahagulgol si Marius, ang dating matikas at mayabang na CEO ay nakayuko ngayon sa mesa ng defense. Ang kanyang mga balikat ay yumuyugyog sa bigat ng kanyang pagkatalo. Wala na ang kanyang mamahaling suit. Ang suot niya ay isang lumang polo na hindi na niya nagawang plansahin. Wala na si Doña Salve sa tabi niya para ibulong kung ano ang dapat gawin. Wala na si Calista para purihin ang kanyang ego. Nag-iisa na lang siya. Dahan-dahang tumayo si Gisela. Ang kanyang puso ay kumakabog hindi dahil sa kaba, kundi sa sobrang ginhawa. Ang kadenang bakal na nakapulupot sa kanyang leeg sa loob ng maraming taon ay tuluyan ng nalaglag. Tumingin siya kay Attorney Sally Rigor at tumango. Ang ngiti ng abogada ay puno ng pride, parang isang ate na nakitang makatapos sa pag-aaral ang kanyang kapatid. Paglabas nila ng courtroom, hinabol sila ni Marius. Gisela, sandali. Ang tinig ni Marius ay basag at desperado. Hinarang siya ng mga security guard, ngunit nagpumiglas siya para lang makalapit, kahit kaunti sa asawa. Gisela, pakinggan mo ako. Anak ko rin si Leo. May karapatan ako. Hindi mo pwedeng ipagkait sa akin ang anak ko. Huminto si Gisela, hindi dahil naawa siya, kundi dahil kailangan niyang putulin ang huling hibla ng koneksyon. Lumingon siya at tiningnan si Marius ng diretso sa mata. Karapatan? Mahinahong tanong ni Gisela, ngunit ang bawat salita ay may diin. Marius, noong gabing pinalayas mo kami sa ulan, noong gabing nag-agaw buhay ang anak mo sa lagnat, habang ikaw ay nagpapakasasa sa party, doon pa lang isinuko mo na ang karapatan mo. Ang pagiging ama ay hindi nakukuha sa dugo o sa apelyido. Nakukuha yan sa pagiging nandyan kapag kailangan ka. Magbabago na ako, promise. Lumuhod si Marius sa malamig na sahig ng hallway, hindi alintana ang tingin ng mga tao. Wala na akong iba, Gisela. Na-stroke si mama, nasa public hospital siya ngayon at walang mag-alaga. Si Calista nakulong dahil sa drugs na nakuha sa bag niya. Ikaw na lang ang meron ako. Tulungan mo ako. Napabuntong hininga si Gisela. Narinig niya ang balita tungkol kay Doña Salve at Calista. Ang Doña na diring-diri sa mahihirap ay ngayon ay nakaratay sa isang ward na siksikan umaasa sa awa ng mga nurse na dating minamata niya. Si Calista naman na nabubuhay sa imahe ay ngayon ay may mugshot na kumakalat sa internet. Ang hustisya ng tadhana ay masakit at walang patawad. Hindi ako ang sasagip sa iyo, Marius. Sagot ni Gisela, gawin mo ang hindi mo nagawa sa akin, tumayo ka sa sarili mong mga paa. May inilabas si Gisela
Mula sa kanyang bag isang kopya ng kanilang marriage contract na dala niya. Sa harap ni Marius, dahan-dahan niya itong pinunit sa gitna. Ang tunog ng napupunit na papel ay parang musika ng kalayaan. Hinayaan niyang mahulog ang mga piraso sa sahig, parang mga dahon ng taglagas na hindi na muling babalik sa puno. Malaya na ako, bulong ni Isela. At sa wakas, malaya na rin si Leo mula sa anino ng iyong mga kasalanan. Tumalikod si Isela at naglakad palayo. Ang mga hikbi ni Marius sa kanyang likuran ay unti-unting humina hanggang sa tuluyan na itong nilamon ng distansya. Paglabas niya ng building, sumalubong sa kanya ang mainit na sikat ng araw. Tapos na ang bagyo. Ang langit ay kulay asul malinis at maaliwalas. Sa ibaba ng hagdanan ng korte, nakasandal sa kanyang sasakyan si Dr. Leandro. Nakasuot ito ng simpleng white shirt at maong. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Isela na parang ito lang ang tao sa paligid. Wala nang salita ang kailangan. Lumapit si Isela kay Leandro. Inabot ng doktor ang kanyang kamay, hindi para hilahin siya, kundi para alalayan siya. Isang hawak na magaan magalang at puno ng respeto. Umuwi na tayo, sabi ni Leandro nang may malambot na ngiti. Nangiti. Nagluto si Yaya Amihan ng sinigang, hinihintay ka na ni Leo. Umuwi ulit ni Isela. Ang salitang yon ay nagkaroon ng bagong kahulugan. Hindi na ito isang lugar na puno ng takot. Ito ay isang lugar kung saan may naghihintay, may nagmamahal at may kapayapaan. Sumakay sila sa sasakyan at umalis. Sa rearview mirror nakita ni Isela ang gusali ng korte na paliit ng paliit. Wala siyang naramdamang panghihinayang. Ang tanging naramdaman niya ay ang tibok ng kanyang puso na puno ng pag-asa. Ang ulan ay tumigil na at sa wakas, natutunan na niyang sumayaw sa ilalim ng araw. Lumipas ang 3 taon at ang panahon ay nagdala ng pagbabago na kasing banayad ng hanging amihan sa Tagaytay. Sa isang malawak na hardin na tinatanaw ang lawa ng Taal, nakatayo ang isang puting gusali na may modernong disenyo ngunit puno ng init ng tahanan. Sa arko ng pasukan, nakaukit ang mga letrang ginto, Amihan Mother and Child Care Center. Ang paligid ay puno ng mga bulaklak at tawanan ng mga bisita. Nakasuot si Isela ng isang simpleng peach dress na humahaplos sa kanyang balat sa bawat ihip ng hangin. Wala na ang bigat sa kanyang mga balikat. Wala na ang anino ng takot sa kanyang mga mata. Hawak niya ang isang malaking gunting para sa ribbon cutting at sa tabi niya ay nakatayo si Yaya Amihan na ngayon ay malusog na at nakasuot ng magandang bestida, lumuluha sa tuwa habang pinapanood ang tagumpay ng kanyang alaga. Ang Amihan Center ay hindi lang isang negosyo. Ito ay isang santuwaryo para sa mga inang walang matakbuhan, mga babaeng gaya ni Yesla noon na inabandona at nangailangan ng kalinga. Ito ang kanyang sagot sa mundo na ang sakit ay pwedeng gawing lakas at ang sugat ay pwedeng maging inspirasyon. Samantala, sa isang masikip at mausok na karinderya sa Maynila, isang lalaki ang nagpupunas ng maduming mesa. Ang kanyang uniforme ay kupas na at ang kanyang mukha ay mas matanda tingnan kaysa sa tunay niyang edad dahil sa pagod at puyat. Si Marius, habang nagpupunas siya ng mesa na patingin siya sa maliit na telebisyon na nakasabit sa dingding. Nasa balita ang live coverage ng opening ng center. Nakita niya si Isela sa screen. Napakaganda nito. Napakasaya. At sa tabi ni Isela, karga ang isang malusog at bibong batang lalaki ay si Dr. Leandro. Bumagal ang paggalaw ng kamay ni Marius. Ang basahan ay nahulog mula sa kanyang mga daliri. Tinitigan niya ang bata sa telebisyon. Si Leo. Ang laki na nito. Kamukhang kamukha niya pero ang nangiti ng bata ay kay Isela. Nakita niya kung paano yumakap si Leo kay Leandro at kung paano inayos ng doktor ang buhok ng bata na parang isang tunay na ama. Isang customer ang tumawag kay Marius. Para mag-order ang boses nito ay iritable at nagmamadali.
Yumuko si Marius nilunok ang pait na parang apdos sa kanyang lalamunan at bumalik sa trabaho. Wala siyang karapatang masaktan. Wala siyang karapatang mangulila. Ang buhay na nakikita niya sa screen ay ang buhay na tinapon niya sa basurahan. At ngayon, iba na ang pumulot at nagpahalaga dito. Ang pagsisisi ay isang bilangguan na walang rehas at dito na siya habang buhay. Bumalik ang eksena sa Tagaytay. Matapos ang seremonya naglakad-lakad sina Isela at Leandro sa hardin, habang naghahabulan si Leo at ang ibang mga bata sa damuhan. "Masaya ka ba?" tanong ni Leandro habang pinagmamasdan si Isela. Ang boses ng doktor ay malambing puno ng respeto at paghanga na hindi nagmamadali. Sa loob ng 3 taon, nanatili siyang sandalan ni Isela, hindi bilang isang manliligaw na namimilit, kundi bilang isang kaibigan na naghihintay hanggang sa tuluyang gumaling ang puso ng ina. Tumigil si Isela at humarap sa lawa. Hinayaan niyang dampian ng araw ang kanyang mukha. "Sobra," sagot ni Isela nang nakangiti. "Dati akala ko ang happiness ay nakadepende sa pagiging kumpleto ng pamilya kahit na peke. Ngayon, alam ko na ang tunay na kaligayahan ay ang pagkakaroon ng kapayapaan sa sarili, na kaya kong tumayo, kaya kong bumuhay at kaya kong magmahal nang hindi nauubos." Dahan-dahang hinawakan ni Leandro ang kamay ni Isela. Walang kuryente ng pagnanasa, kundi init ng kapanatagan. Isang pangako na sa pagkakataong ito, walang sino man ang maiiwan sa ulan. Hindi inalis ni Isela ang kanyang kamay. Sa halip humigpit ang hawak niya rito. Tumakbo si Leo, palapit sa kanila, may dalang isang bulaklak na pinitas mula sa garden. "Mama, Tito, Doc Luke," sigaw ng bata, ang mga mata ay nagniningning. Lumuhod si Isisela at niyakap ang kanyang anak. Ang amoy ng araw at pawis ni Leo ay ang pinakamabangong amoy sa mundo. Tumingin siya kay Leandro at sa kanilang paligid ang hangin ay tila bumubulong ng pasasalamat. Napatingin si Isela sa langit. May mga ulap pero hindi na ito nagbabadya ng bagyo, at kung uulan man muli, alam niyang hindi na siya matatakot. Dahil siya na mismo ang payong ng kanyang anak. Siya na ang sarili niyang liwanag. Ang dating Isela na umiiyak sa dilim ay wala na. Ang natira ay isang babaeng buo matatag at higit sa lahat malaya. At dito, nagwawakas ang isang kabanata ng unos upang bigyang daan ang pagsikat ng bagong araw sa buhay ni Isela. Sa lahat ng nanatili at nakinig hanggang sa huling sandali, taos-puso akong nagpapasalamat sa inyong pagsama sa amin sa emosyonal na paglalakbay na ito. Aaminin ko bumigat ang aking dibdib habang isinusulat namin ang tagpo kung saan naiwan si Isela sa ilalim ng ulan. Tila naramdaman ko rin ang ginaw ng kanyang katawan at ang hapdi ng kanyang puso nang talikuran siya ng taong kanyang pinagkatiwalaan. Marahil marami sa atin ang nakaranas na ng ganoong klaseng lamig ang pakiramdam na mag-isa sa gitna ng bagyo. Ngunit ang kwentong ito ay hindi tungkol sa pagkasawi, kundi tungkol sa pag-usbong. Ito ay hango sa tapang ng bawat babaeng piniling maging matatag kahit nanginginig ang mga tuhod. Ito ay paalala na ang ulan ay hindi parusa. Minsan, ito ay pandilig upang yumabong ang mga binhi ng pag-asa na akala natin ay patay na. Ang pagmamahal sa sarili at ang pagtindig para sa dignidad ay ang pinakamagandang regalo na maibibigay natin sa ating mga anak. Gusto kong malaman ang inyong saloobin sa naging desisyon ni Isela sa huli. Sa tingin niyo ba ay naging masyado siyang matigas nang hindi niya patawarin si Marius kahit ito ay lumuhod na? O tama lang na putulin niya nang tuluyan ang ugnayan para sa kanyang kapayapaan? Naniniwala ba kayo na lahat ay karapat-dapat sa pangalawang pagkakataon o may mga kasalanang sadyang hindi na kayang burahin ng panahon? Saan ka man naroroon ngayon habang pinakikinggan ito, marahil ikaw ay nagluluto ng hapunan, nagtutupi ng mga damit pagkatapos ng maghapong trabaho, o kaya ay nasa ibang bansa,
at nangungulila sa pamilya, nais naming ipaabot sa iyo ang aming yakap. Sana ay nabigyan namin kayo ng kahit kaunting kurot sa puso at ngiti sa inyong mga labi. Huwag po kayong mahihiyang mag-iwan ng komento. Ibahagi nyo sa amin kung saan kayo nakikinig at ano ang naramdaman nyo sa kwento. Ang inyong mga like, share at mga kwento ay nagsisilbing inspirasyon para patuloy kaming makalikha ng mga kwentong sumasalamin sa totoong buhay. At kung may pinagdaraanan ka man ngayon, huwag kang mag-atubiling ibahagi ang iyong sariling kwento sa amin. Nandito kami handang makinig at damayan ka. Ang huling patak ng ulan. Ang lahat ng tauhan, lugar at pangyayari sa kwentong ito ay pawang katang-isip lamang at ginawa para sa layuning maghatid ng aliw at aral. Ito ang Kwentong Puso. Ako si Clara. Maraming salamat po.